Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Naimbag nga rabi kada kayo amin. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Uy, mga kaibigan natin dito parang malungkot. Malungkot. Malungkot, hindi nanalo. Paano ba naman ang bungad ng Gael Enriquez? Nanalo ba kayo? Oo nga. Si Attorney Cam, anak ng Diyos, nanalo. Nanalo ko ng microwave. I'm so happy. Parang tapos na ang swerte ko. Kasi since 2007, Attorney Cam, panalo ko lagi. Almost every year, microwave. Ako na po nalipat sa akin. So, ngayon naman ako nakatanggap ng microwave. Yun. Happy na kami doon. At yung mga nanalo, congratulations. Yes. So, susunod ulit. Sa mga Christmas party, di ba, may mga ganyan. Merong mga beginner's luck, merong mga swerte talaga, meron namang mga malas-malas talaga. Pwede bang si Rene Abinales, huwag nang pasalihin? Oo, next time. Saka si Noel Espiritu. Ayan. Kasi every year sila na lang nag-uuwi ng pinakamamahal na prizes. Major prize, no? Congratulations. Saka yung kasama natin sa may drama, si Miss Anching. Si Tita Devon. Wow. TV. Wow. Diba? Yan. Congratulations po. At sa mga umuwing luhaan, okay lang yun. Wala ka naman puhunan doon. Nakakain ka pa libre. Oo. Naging masaya ka pa. Yes. Congratulations po. At syempre, Panyera, may mga kaibigan na rin tayo dito sa opisina na maagang nag-vacation. Yan. Kasi parang onti na lang tayo dito eh. Oo. Kasi yung iba nagpa-party sa Makati Industries. Yung iba naman, maagang nag-leave, Attorney Cam, dahil nga peak season uwian ng mga pasahero, yung iba naka-aeroplano, yung iba nag-drive, yung iba nag-commute, nagbarko, ayan. Kaya ang ganda ng topic natin ngayon dahil makaka-relate po kayo dahil ano ba yung mga dapat tandaan ninyo kapag kayo magte-travel ngayong Kapaskuhan? Whether, sinabi nga ni Panyera, kayo lilipad, magdororo, magsasakyan, magbabas, FX at kung ano-ano pa. Yan. Siyempre yung mga iba dyan, yung mga nakabook na. Especially yung mga ano natin, yung mga flyers. Yung mga soon-to-be lawyers natin. Ang tanong, nakabook nga ba? Baka naman may kasi mahal. alanganin Tsaka mahal nga lang talaga, Panyera. Kasi yung normal fare, pag mga ganito, mura lang. Pero pag peak season na, yan sobrang kamahalan. So, good luck. Pero, syempre, ngayong gabi po, yan ang pag-uusapan natin. Kung kayo po may mga questions regarding dito po sa aming talakayan, kayo po may balak mag-travel abroad, o kaya dito lang local. Domestic lang. Yes. Kayo po ay dapat mag-share ng aming mga Facebook account na naka-live. Katulad ng DZRH News, DZRH News Television, at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page or yung live natin. At syempre, ang DZRH TV 4K live stream. Live na live po tayo dyan. At pwede din po kayo ang magpadala ng inyong mga comments or questions or messages. Easy lang naman po ang ating topic ngayon para sa mga kababayan natin na nagbabalak syempre. Kapag halimbawa eto na pag Holy Week tsaka December, Panyera, di ba? So, laging yung mga kababayan natin ay umuwi sa probinsya, nagsasama-sama ang mga magpamilya, kamag-anak. Reunion. At yung mga kababayan natin, OFWs, di ba? uuwi rin po pag ganitong season. Oo. Ay, ang problema, paano kung na-bump off kayo? Naku po. Kasi alam mo, Attorney Cam, parang there is, I don't know if yung mga nagtatrabaho sa airline,
pwede bang i-confirm na ito? Kasi meron ako nabasa somewhere or several times ko na itong nababasa na yung mga airlines daw, nag-overbook sila by about 10%. No? That way, kasi yung mga hindi dadating, merong sasalo dun sa mga seats nila. Kadalasan ang nangyayari, dumadating naman talaga. So therefore, may overbooking at hindi na-accommodate lahat kasi hindi ka naman pwedeng nakatayo sa eroplano, no? Kung ilan yung seats na nakalagay doon, hanggang doon lang ang papwede. So, anong mangyayari kapag ganito? Tsaka hindi lang yan. Pinag-usapan natin yung mga lipad-lipad na yan. Merong iba kasi, kunyari, 3 flight ang aalis ngayong araw. So, yung umaga, madidelay. Yung tanghali, madidelay. Tapos lahat sila isisiksik dun sa pinakalas para tipid nga naman sa gas and everything. So, pakain na lang ito, parang ganon. So, ang tanong dyan, nagpapakain nga ba talaga? Yes. Kasi marami dyan na wala lang pakialam. At saka wala man lang announcement. Bakit ba ganito ang mga airlines natin? Wala man lang announcement na nadidelay. No? Kadalasan. Tsaka hindi lang yan. Meron sinasabi ang mga kakilala natin na nag-work doon sa may mga receptionist, di ba? Kadalasan daw, ang mga mapangreklamo ay yung mga naka-piso fare pa. Yan. Pero kasi alam mo, regardless kung naka-piso fare ka or hindi, meron na kayong valid contract. Correct. In-offer mo yan, so you are supposed to give the same service. Yes. Diba? Yung porkit ba naka-piso fare lang? Bakit kalahati lang ng petmang iuupo? Hindi na dapat magreklamo o kaya walang karapatang magreklamo? Aba, karapatan mo yun bilang ikaw ay pasahero din. Regardless kung magkano ang ibinayad mo because merong valid yung contract. Yes. Diba? So, ito yung mga usapin na napakagandang talakayin. Especially, ayan, dami pong nakaka-relate. Yung mga nagbabiyahe po through airlines. Ayan. Pag-usapan natin yung mga... Kasi katatapos lang ng piso fare. Yes. Yung one for all. Ay, one for, ano yun? One for... not one for all, one for piso for one, basta something to that effect. So pag-usapan po natin yung mga karapatan po ng mga air passenger. Yes, at syempre yung mga nag-commuters din, sumasakay sa barko, sumasakay sa bus, no? Kasi kapag nakita niyo yung ticket, sino pong nakabus ngayon? Tingnan niyo po yung ticket sa likod. Ang dami dong mga Attorney Cam, mga waiver ng liability na hanggang 50% lang na dapat within X number of hours maklaim agad, maireklamo agad, otherwise forfeited na. So yan po ay dapat na hindi ninyo babaliwalain niyo po yan yung mga nandyan. Kasi ang tanong, pwede bang limitahan ang liability kapag may aksidente na nangyari? Oo. Paano kung ikaw naman ay sabit lang? Ay, naku, oo nga. Nakihitch lang. Uuwi ng probinsya, makikisakay ako. Pwede bang makisakay? Kasi may space pa ba kayo dyan? Pwede bang sabit na lang ako? Diba? Para makakatipid din sa bus. Diba? Ganon. So, marami po tayong pag-uusapan na makaka-relate po mga kababayan natin, especially sa mga nagpaplano mag-travel ngayong Kapaskuhan. Pero para po sa mga magdadrive, don't forget, blow baguettes. Blow baguettes. Ayan. Blow baguettes, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self. Yung self ang pinaka-importante. Yung self importante. Kasi yung self, dapat ikaw ay nasa kondisyon na mag-drive kapag inaantok, tumabi, uminom ng kape, or mag-nap for a while, at saka mag-drive ulit. Yung katabi nung driver, wag po ninyong tutulugan yung katabi ninyo. So, you're there, tabi ng driver seat para kwentuhin, chikahin at hindi antukin. Hindi antukin to make sure na hindi aantukin or mananatiling gising ang driver ninyo. Yan. Navigator din kayo. Yes. Yan. Saka rin kayo, mas maganda yung 4 na mata sa kalsada kaysa yung 2 lang. Diba? Roadworthiness, importante po yan. Yung mga sinabi ni Panyera na blow bag, especially mga tire, yung mga simpleng lang, diba, na kailangan i-check nyo po. Bahagi ito ng due diligence. Yes, diba? Sabi ni Rolly Duque, good morning po from Alberta, Canada siguro. Musta po ang Christmas party nyo? Ayun, okay naman po. Happy naman po kami. Happy po si Attorney Cam. Nanalo po siya. Microwave. Thank you. Ayan, sabi ni Pancho sa Bordo, good PM po, Attorney Rina II, Attorney Cheryl Adami Molina. Ayan, ito si Butch Gargantilla. Sabi niya, papa-attendance lang po. Watching from Barangay Castilla Palo, Leyte, and advance Merry Christmas daw sa ating lahat. Si Gael Enriquez, ginawang 9 p.m. daw yung dapat sana 7 p.m. niya na flight. Ayan.
Ayan, mga taga Pampanga, lalong-lalo na si Zoraida Falorina. Annalyn Estinopo at si Memo Monteliano. Magandang gabi po. Diwani. Mga bago natin tong mga viewers. At si Jers Magaysay ng Taguig City and Miss Grace Recta. Mauna pa matulog yung katabi ng driver. Totoo yan. Siya naghihilik pa, Attorney Cam. Di ba? Nakaka-stress yun, nakakaingit sa driver kaya yun. Magandang gabi po, Violeta Sombrano, ganyan din Roxanne Costo. At sabi ni Kel Enriquez, yun daw airline, isang biscuit tsaka isang bottled water lang ang ibinigay. Oy, wala man lang pakap. Dati, Attorney Camp, lilipad ka lang papuntang Cebu, meron kang kape at tsaka biscuits. Ngayon, walay na. Walay na. Oo. Ako naman naka-experience ako, yun nga, delay ng delay. So, pinakain naman kami ng rice meal at tsaka juice. So, yun. Ako, ang daming mga experience talaga kapag lalong-lalo na kapag yung mga budget fare lang na airlines, yung mga sinasakyan natin. Ayan. Eto naman, yung mga nag-message din po sa atin sa DZRH Dos Compañeras, nabati na ba natin sila, Panyera? Ayan, sila Jerry Kibral, good evening po. Advance Merry Christmas din po. Susan Sobremonte, magandang gabi. At si Eduardo Narvaez. Yung iba, natagbunan na po, pasensya na po. Si Merlinda Bio Evale, Attorney Bayo, ay nanonood sa atin dyan sa Bicol. At syempre, si Ma'am Grace Recta and Miss Roxanne Costo, gayon din si Jerry Cabral. Ayan. So, pag pinag-uusapan po natin, pag halimbawa po, transportasyon, ang tawag po sa mga sinasakyan natin, ayan, sila po ay mga common carriers. Ayan. Mamaya, papalawigin pa natin yung usapin. Pagdating po sa mga transportation, public transportation, yung mga common carriers, ano ba ang kanilang mga liabilities? Ito po ay hindi, kasi this is, itong mga negosyo ito, no? Kahit pa ito ay mga pagmamay-ari ng pribadong individual, ay closely monitored po ito ng gobyerno. Basta po operator ng mga public utility vehicles, ayan, considered po as common carrier. Ayan. So, sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, yung mga questions pa po ninyo sasagutin natin at yung mga karapatan po ng mga pasahero na magbabiyahe, kailangan malaman niyo po ito. Lalo na kung magkaka-aksidente, mawawala ang inyong mga bagahe, masisira ang inyong bagahe. Ayan. O kaya naman kayo mismo ay na-injured. Oo. Yan ang nako, delikado. So, o iniwan kayo ng eroplano. At saka pinakamahirap dito, Panyera, di ba? Very recent lang na nag-viral yung nalaglag sa bangin na bus, di ba? At hindi ito isang beses na nangyari. Parang every year may nangyayari. May nangyayaring ganito. Naalala ko yung isang sikat na artista na si Tado, di ba? Nasa isang bus din yun. So, yun. Kailangan po mag-ingat. Mga drivers, makinig po. Mga operators, para po sa inyo to. Kasama niyo pa rin po ngayon, syempre sa Dos Compañeras, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Babalik po kami. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo, ha? Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. At syempre pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol po sa mga common carriers, no? Yung mga sinasakyan po natin na nagdadala sa atin. Hindi po yung walis, ha? Kasi yung iba, diba, sabi na, Harry Potter yan. Harry Potter, o kaya, ubits. Di ba? Ito po yung nadadala sa atin sa isang lugar, sa ibang lugar. Yan. Again po, yung operators po ng mga public utility vehicles, tinatawag po sila na common carriers. At dinefine po sila sa civil code bilang kahit na tao, korporasyon. Nagta-transport o nag-ahatid from one place to another. Nagdadala o kaya humahakot ng pasahero o kaya kalakal, no? At kahit ito po ay sa land, lupa, water, ayan. Tapos sa air, kasama rin po yan. For compensation or nag-o-offer po nag-aalok ng serbisyo, ng kaparehong serbisyo ng ginagawa po ng mga operator ng public utility vehicles. Sila po ay common carrier. Ang tanong, paano kung naka-promo? Ay, promo! Piso. Ibig ko sabihin, wala nang liability. Meron pa din. Nananatili po ang liability. Especially, kapag ka nagkaroon ng fault or negligence on the part of
to common carrier. At tandaan po ninyo, sa batas po natin, no, under transportation laws, no, sinasabi po na ang mga ganito pong mga business, no, yung mga public utility vehicles po, ay kailangan mag-observe ng extraordinary diligence. Ibig sabihin, Attorney Cam, hindi lang siya kagaya ng diligence of a good father of a family. Kasi yun ay ordinary diligence lamang. Ito, no? extraordinary. Kasi alam mo, Attorney Cam, ang pag-transport, especially pag mga human, pag mga tao, buhay ang tawag doon, buhay ang involved. Yes. No? So yung kailangan ma-ensure nila yung kaligtasan ng mga pasahero na dinadala nila. Yan. So tandaan po ninyo kayo pong mga drivers, kahit ang mga lisensya po ninyo, professionals. Oo. Kaya nga importante, Attorney Cam, kapag ka ikaw ay operator at ang driver mo ay walang lisensya or hindi na valid ang lisensya, expired ang license, presumption of negligence sa side mo yun, no? At kapag ka nagkaroon ng aksidente, correct, mas mabigat ang iyong pananagutan. Kasi, no, yung kakulangan mo sa pag-exercise ng extraordinary diligence ay kapabayaan na yun. Yes. So ang sabi po dun sa mga lumabas doon ng mga, of course, mga jurisprudence, no, may presumption po ng negligence kung halimbawa yung mga common carriers po, no, ay na-aksidente in case of death ng mga pasahero. Tsaka, so automatic yung presumption, pinapalagay na kaagad, no? So para sa kanila, para dito sa mga ang depensa nito ay talagang nag-exercise sila ng extraordinary diligence. Nasa kanila po ang pagpapatunay. Correct. No, hindi kagaya nung sa ibang mga kaso, Attorney Cam, na ikaw ang nag-allege, ikaw ang nag-akusa, patunayan mo na totoo na negligent ako. Dito hindi. Dito, kapag ka may aksidente, kapag ka may na-injure or may namatay, automatic, may kasalanan ka, patutunayan mo ngayon na wala kang kasalanan. Baliktad po ang nangyayari sa mga ganitong kaso. Yes, dahil ang kailangan lang pong patunayan ng pasahero ay yung existence ng contract of carriage. Kung halimbawa, nagbayad siya ng ticket lang. Attorney Cam, wala naman ako pinirman eh. Ang kontrata po ay hindi lahat ng pagkakataon ay nasusulat. Valid pa rin po ito, no? Maliban na lamang kung sa mga ibang kontrata. Pero sa ganito, hindi po kailangan nasusulat ang kontrata. Yung mere, no, pagpunta mo doon at pinapasok ka sa bus, kontrata na po yun. Kaya yung mga driver po dyan, again po ang ipoprove nyo po, hindi lang ordinary diligence, extraordinary mas matindi. So importante po, no, kasi dahil buhay po ang nakataya ng mga pasahero, kayong mga tsuper at kayong mga operator, mabigat po ang hinihingi ng bata sa inyo. Sweet love. Ayan. Tsaka, it doesn't necessarily mean, Panyera, for example, nagkaroon ng aksidente, no, na si driver lang po ang magbabayad ng lahat. Dahil ang mga operator, saan kayo papasok? Yes. Sa civil damages naman. Liability. Yes. Of course, yun pong, halimbawa, mayroong pagkakamali or kapabayaan, halimbawa, nagkaroon ng injury at nagkaso, o kaya nagresulta sa kamatayan, no? Yung reckless imprudence resulting to or resulting in homicide or halimbawa, physical injuries, yun pong kulong para sa kriminal na kaso doon. Ang magsasuffer po doon ay yung driver. Hindi yun pwedeng mailipat dahil personal po ang criminal liability. Ang naililipat doon sa operator, no, sa may-ari ng sasakyan, ay yung civil liability. Yan. So, pag meron pong mga danyos perwisyo, may mga bayarin, kayong mga operator po ang mananagot dyan. Yan. At hindi lang yun, Panyera, di ba? May mga nagtatanong, kailan po ba natatapos ang obligasyon ng isang driver o kaya konduktor sa isang pasahero. Ang sinasabi po doon sa mga lumabas po ng mga jurisprudence, doon pa lang sa pagpasok, no, kailangan maayos na makapasok at pagbaba, hindi lang basta nakababa sa bus. Kailangan yung safety siya sa pwesto niya na nakababa siya. Dapat hanggang doon. You have to yung iba kasi umaandar na, nakahakbang pa lang diba? Isang paa pa lang ang nandoon sa simento. Diba Umandar na kasi nakikipagkarera si mama ng driver. Baka maunahan, may pipick upin na pasahero sa harap. Nakikipag-unahan. Ang daming ganyan, Attorney. Kaya dapat yung maglagay po kayo ng signage. Ang hanap ko ay pera.
hindi karera. Yan, nice ba? Dapat ganun yung mga nilalagay ninyo. Para lagi nyo maiisip na, teka lang, hindi ka na ipagkarerahan dito. So pag binayaran ka ng maayos ng yung pasahero, ibaba mo siya sa tamang babaan. In fact, kahit hindi ka binayaran ng maayos, hindi yung lisensya para balasubasin mo naman. Sabi ni Rolly Duque, nagdababaon daw siya ng sili kapag nagmamaneho. Dahil kapag ka inaantok, kagat agad sa sili, tiyak, gising. Iba-ibang paraan no? Yung iba, Attorney Cam, nagko-concert sa kotse, sa sasakyan, habang nagmamaneho sa napaka-traffic na Metro Manila. Maganda yan, importante talaga makinig kayo ng radyo. Kasi nakakagising. Nakakagising. Lalo kapag kaya lang wag kayong makikinig na masyado ng mga yung mga senti. Lalo kayong antokin. Yung mga medyo slow rock, mga ganyan. So dapat mga medyo uptown, mga upbeat. Eto nga meron pong kaso before, 'di ba? Yung mapasahero po ay bumaba, yung sabi nga ni Panyera, hindi pa nakakababa ng maayos bigla na lang umalis, nag-accelerate na aksidente po yung pasahero. Pag ganun po, liable pa rin po yung mga common carrier. Yes. So again po i-ensure po natin yung kaligtasan ng pasahero hanggang sila yung makababa sa tamang babaan at sila po ay medyo nasa tamang pwesto naman. Nandun na sila lagtas na lugar. Kung meron dang waiting siya, nandun na dapat sila nakapwesto Panyera, na doon. na-appreciate ko yung mga konduktor Di ba yung mga konduktor na bababa muna sila, papasukin yung mga pasahero bago sila akyat para sure na bago bago umalis yung driver, nandun yung konduktor niya. Ganon din pagbaba. So sinasamahan sa pagbaba yung mga pasahero at hindi lang yan, yung mga bababait na konduktor nagbibitbit pa ng mga bag. Nag-a-assist sa mga pasahero. So, sabi ni Magdalena Martin, listening always. Iba ang may alam sa batas. Maraming salamat po. May question dito, Attorney Cam. Magandang gabi muna, Jean Salmorin Adriano. Pero may question dito, Attorney Cam, si Butch Gargantilla. Saan ba pwedeng magreklamo sa mga bus na biyahing province, lalo na sa biyahing Manila to Leyte? Sobrang siksika ng lalagay pa yung upuan sa gitna. Lalo tulad ngayon, holiday season, sobrang dami ng pasahero. Yung mga overloading, Attorney Cam, no? Actually, ang LTFRB ay nagmo-monitor po dyan. Actually, even, kasi violation yan Attorney Cam, even the local government units, pwede ninyong reklamo sa kanila. Yes. Paano naman daw po kapag halimbawa yung mga nagbabiyahe, pag naibaba na po ba yung bag? Tapos na po ba ang kanilang tungkulin? Again po hindi po. Kasi di ba Panyera, di ba yung mga bags nasa may parang... Nasa tapalodo. Tapalodo ba yung nasa ilalim. Nasa ilalim. Yung binubuksan. Compartment. So may mga iba po na akala nila, pag nababa na yung bag, tapos na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi pa rin po. Kasi kailangan pa rin pong buhatin yon at sila po ay mailagay sa gilid. Yes. Ang tanong ngayon, Attorney Cam, since you made mention of bagahe, paano naman yung nakikita nyo sa airport? Na yung mga bagahe nyo, kamahalang bag ninyo, yung trolley ninyo, binabagsak-bagsak lang ng mga kargador dun sa airport. Diba? Para si Giselle Ricafort, nung pumunta kami ng Panyera, basag-basag na yung kanyang bumili uli siya ng maleta doon sa may Taiwan. Diba? Calling the attention ng ating mga airlines, no? Dapat po ay pinananagot nyo, iminomonitor nyo man lang sana yan, dahil napaka-reckless. Itong mga bag na ito, Attorney Cam, may kamahalan. Plus may mga items dito na breakable din. So dapat, ang ating mga nandyan na sa airport, lalong-lalo na yung in charge sa mga bagahe, sabi nga nila, handle with care. Yes. Pwede po ninyong ireklamo ito kay Ma'am Michelle Villaluna. Magandang gabi po sa inyo, Michelle Villaluna ng Philippine Airlines. Sino nga ba yung si Captain Steve Dailisan? Diba? Si Captain. Ano nga airline siya? Tapos sino ba yung spokesperson ngayon ng Cebu Pacific? Hindi ko lang Mahina ako sa Cebu Pacific Alam mo bakit? Meron kasi akong kliyente na iniwanan nila. Ayun, pero nagsettle sila sa amin. Yes. Napag-usapan natin syempre yung yung tungkol sa mga airlines. Yan yung ano bang mga kaarapatan ng mga pasahero, air passenger na kung tawagin ngayon, natin. Attorney Cam, alam mo, take note po nire-require nila na 2 oras bago ang iyong flight. Pero ngayon parang kailangan pumunta 4 ka 4 na oras. Bakit?
kahit pa on time ka, kahit pa nandoon ka na, pag may nauna sa'yo, nakasamang kasi may overbooking, sorry ka na lang. Ganun ang nangyari sa kliyente ko, Attorney Cam. Oo. Ngayon po talaga parang 4 hours kailangan nandun. Diba? Ang haba Such ng a waste of time. Oo, para, di ba? Kaya ka nga nag-airplane Panyera para Mas mabilis, convenient, diba? Pero sobrang stress. Yes. Yung dating 30 puting buhok mo, naging sandosena na. Ganun, no? Diba? So sobrang stress. Tapos wala man lang pakain. Pagdating mo sa airport, mainit. O wala man lang upuan. Pagkatapos walang maayos notice sa'yo. Although, Attorney Cam, at least ngayon, mayroon ng notice doon kung delayed or, Kasi nakalagay din sa air passenger right natin. Dapat pag international nga, 2 hours, di ba? Yes. Pag domestic, 1 hour. Oo. Tapos ngayon, parang kulang Tapos sa na. atin, Attorney Cam, hindi tayo properly educated sa mga properly informed sa ating mga karapatan bilang mga passengers. Dahil may karapatan po tayo sa indemnity, no? Yes, right to sa compensation. kapag na-delay ang flight natin. Hindi natin yung pinapansin, pero karapatan po natin yan. Yes. In case of overbooking. Oh, yes. Which is a practice, Attorney Cam, di ba? Ayan, no? So, yan sa mga general rule kasi, Panyera, hindi ka dapat ma-denied na mag-board, no? Oo, lalo na kung you are there on time. Dahil lang sa overbooking. Oo. Diba yan? Anyway. Diba, yung isang artista, itago na lang natin sa pangalang Vice Ganda, na out of the country sila ng parang bonding. Ano tawag doon? Ano ang tawag doon? Yung nawawala ako. Ano ba yan? Travel goals? Yung mga sila magkakasama, nag-bond sila somewhere. No? Okay. Team building. Okay. May team okay. building sila. Pagkatapos nag-overbook ang airline, pero they were there on time, pero na-deny yung ilang nilang kasamahan. Dahil nga, kumbaga, kung halimbawa, let's say, halimbawa lang 10 sila, kaya lang kaya na lang i-accommodate ay 8. So, yung 2 yung na-deny. So, ganun ang nangyayari sa mga ibang mga pasahero kahit pa they are there on time. At saka dapat po, no, para sa mga senior citizen natin, PWDs, so may mga priority lane po, dapat may counter for them. Yan. By the way, yun pong PWD discount, saka yung senior citizens discount, applicable po ito sa mga local destinations or mga local airlines. Yan. So kung halimbawa po, no, ika-cancel po ang flight, no, dapat meron po kayong notification ng cancellation at least 24 hours before your flight. So kailangan po, it's either papiliin kayo, i-rebook ninyo, na lang, or i-reimburse or refund po. In which case, dapat wala pong penalty. Oo. Or walang mababawas. Dapat ang reimbursement or refund ay buo. Eto naman, anong gagawin kapag na-cancel ng less than 24 hours? Ayan. Paano, Attorney Cam? So, dapat po, again, meron kayong notification, tapos meron kayong amenities na ibibigay sa inyo, at hindi lang yun, dapat i-endorse kayo sa another air carrier, na wala po dapat babayaran na any fee difference. Ayan. At saka po, pwede ring mag-rebook ng ticket nang walang additional charge. Ayan. At kayong halimbawa kaya naman po. Pinapahirapan nila mga pasahero, Attorney Cam. Pinapahirapan nilang mag-claim. Kagaya na nangyari sa amin ni Vinsaen. Totoo ba? Pumunta kami ng Jensen para makipag-Christmas party sa aming mga empleyado. Aalis kami ng madaling araw ng Sabado. Aba, pagdating namin doon, an hour before that, wala na, puno na daw. Diba? Ganun ang mga nangyari. Hindi. Tapos, a flight was canceled pa. So, talagang pinagsiksikan nila. Wala man lang silang provision. We had to rebook to another airline. Grabe, diba? Po. Pag halimbawa naman po cancellation due to kanyari, yung force majeure, halimbawa po yung cancellation ng flight dahil syempre umuulan, malakas, ganyan. Yung hindi dahil sa weather condition, wala silang kasalanan doon. No fault 'yon. No fault 'yon. So ang karapatan niyo po doon ay ma-reimburse ng full value. Or kaya naman ma-rebook. Pero wala dapat na penalty, walang surcharges or additional whatever, walang additional charge. So yan po yung mga right to
to compensation na dapat alam Oo. po ng ating mga pasahero na sumasakay po ng eroplano. Yes, Yan. magandang gabi po muna, Miss Maria Teresa Lazaro, nanonood sa atin sa Hong Kong. Nanonood din sa atin sa Hong Kong, Gael Enriquez, and of course, Aunt May at mga kababayan pa natin dyan sa Hong Kong. And of course, Jamel Ann Katapusan, Merry Christmas sa'yo. Dati nating dito, OJT Attorney Cam. Yes. Merry Christmas daw po kay Sir Luding Bungaling. Pinapabati po ni Mr. Leo Bungaling. At syempre, magandang gabi rin po dyan po sa mga nanonood sa my Barangay Sitio, Marcos, Ilocos Norte. Mhm. Yung mga kaibigan natin na nakatutok din po sa DZRH News. Yan, silipin natin sila. Magandang gabi po. Kina Oliver Angelo Aneglio. Ayan. Si Flores de Leon, nanonood po sa my Teresa Rizal. I love you too. I love you both daw eh. Magandang gabi po si Maricor Angeles and of course si Fina Fajardo, Kenneth Arevalo at maraming iba pa. Si Eduardo Narvaez and Rome Asuncion. Yan, tsaka si Jean Salmorin Adriano. Si Henry Hernandez, nanonood naman po sa may Lucena City. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga Tagalog. Kumusta na ba ng traffic dyan? Napaka-traffic din dyan, Attorney Cam. Yes. Actually, mula dyan sa may, dito sa Santo Tomas, Batangas, hanggang dun sa hanggang dun sa San Pablo, napaka-traffic. Pagkatapos dyan na ulit sa Lucena, napaka-traffic. Sa Candelaria, traffic din. Although merong diversion road, medyo maluwag-luwag, mahirap lang dumaan kapag kagabi. Kaya lang kasi itong mga local government units natin, paki-double check nga po ninyo kasi yung mga truck, no, ginagawa pong paradahan ang tabi ng kalsada. Sa halip na in-expand ninyo, pinalaki, pero ginagamit pong paradahan ng mga truck dyan. So useless ang expansion dahil ang namumuni nila, nakikinabang lang, Attorney Cam, yung mga may-ari ng truck, na nagninegosyo ng truck. Yes. Prone sa aksidente. Kasi hindi naman maliwanag eh. Ayun. Si Tess Valle, magandang gabi po from Taytay Rizal. Sabi ni Tubal Corrales, sabi niya, estribo po yung kargahin sa ilalim ng bus. Oo, mali thank ako. you, hindi pala tapalodo. Estribo, thank you. Tapalodo pala yung sa taas. Tama ba ko, Kenneth? Yung sa taas, kasi di ba may mga ganun, pwedeng lagyan sa taas. Oo, tama. Maraming salamat po. Pasensya na. Si Mike Aba, sabi niya, makinig po kayo ng Mr. Romantiko para hindi po kayo makatulog. Biro lang po. Pwede din kayong makinig ng Hukumang Pangtahanan. Yes. 11:30 to 12 every Saturday. Si Oliver Aneglio, sabi pala niya, good evening po. Ayan, advance Merry Christmas. Yung driver, pag malayo ang biyahe, dapat po bigyan ng it's either candy, chocolate, yung matamis po para hindi nakakasleep. Wake up sa brain ang sweet foods. Thank you po. O pakainin nyo din ng nuts. Pwede din. At just make sure na wala siyang allergy sa nuts. Yes. Ito question, Attorney Cam. May sabi niya, tama po ba yung sinasabi sa mga tickets, lalo na sa bus, na wala silang pananagutan sa nasirang bagahe? At kung halimbawa nawala habang nasa kanila, 50% lang daw po ang sasagutin nila. Ayan. Yung liability for loss or damage ng ganito ay hindi po maaaring limitahan. Hindi po kailangan po ng refund din. At the same time, kailangan din po na i-report din nyo agad para makapag-claim din kayo. Yes. Maria Teresa Lazaro, 16 degree na po dito sa Hong Kong. Ang lamig! Lamig. Ayan, dyan po ba sa Pilipinas malamig din po? Sa ibang lugar medyo malamig, like for example sa Baguio and Tagaytay. Pero dito po sa amin, medyo mainit pa rin. Mainit pa din. Ano bang temperature dyan? Mga kababayan natin sa Baguio, kumusta ba ang temperature ninyo dyan? Yes. Sa Marinduque ay 24. Sa Taiwan ay 17. Wow! Sa Paranaque ay 28. Dito saan ba? Oo nga, 16. Sa Baguio ay 19, Attorney. Wow! Sa Tagaytay ay 24. Yun. So, medyo yung iba... It's sweater season. Jacket season na. Pagandahan ng jacket. Yung iba naman na nakausap natin, parang hindi na nag-aircon ng gabi kasi nga medyo malamig na. Nararamdaman. Especially pag malapit po sa Tagaytay, like yung sa mga silang, Dasmariñas, ganyan. Diyan ba sa inyo ay malamig? Saan? Sa Bacoor? Oo. Hindi. Mainit pa rin dyan. Anyway, sa mga iba pang mga katanungan, sasagutin namin sa pagbabalik ng Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, kasama niyo pa rin po, Attorney Cam.
Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Mga dapat tandaan po na mga nagbabalak magbiyahe, mag-travel ngayong Kapaskuhan. Yan po ang Marami ating yun, Attorney topic. Cam. Oo. Diba? At medyo kulang ang oras natin pero at least natatakel po namin yung mga questions po ninyo. Tsaka yung mga karapatan ninyo. Kasi importante lang naman dito, alam niyo yung karapatan ninyo para kung sakasakali magkaberya, hopefully hindi. Pero kung sakasakali lang, no, kamalas-malasan, meron po kayong, at least alam po ninyo yung gagawin. Pero Aunt May, huwag mo naman baunan ng asukal yung driver. Sabi ni Miss Aunt May. Masarap-sarap naman. Oo, ay may comment din pala dito. Baunan mo ng cheesecake o tsokolate or cake. Sabi nito, messy yun eh. Sabi ni Tubal Corrales, yung top load daw yung nasa bubong. Oo. Ayan. Tapos sa may South Korea daw ay -16 naman. Wow. Ay, negative. At si Bitbeto Santos nanonood sa may Caloocan. At hi daw kay Bobby. Yan. Uy, kanina may nag-question din. Papaano naman po kapag halimbawa 3 hours o kaya 2 hours delay? Ano po ang mga makukuha ng mga pasahero pagdating po sa mga air passenger po? So halimbawa po, no, kapag 2 hours delay, ang sinasabi po ng Passenger Bill of Rights, yung sufficient food and beverage. Yan. So tubig, tapos bibigyan ka ng isang biscuit, sandwich, tapos tubig. Yes. Pero pag hindi pa mo lang mapakape. ito na. Pag 3 hours na, so meron na dapat ng mga refreshment or meals. So kanin na ito. Kanin. Attorney Cam, asa ka pa. Dapat din daw may free phone calls, text or emails. Asa ka pa. And first aid if necessary. Tapos nagba-brown out sa airport. Naku po. Ayan. At kapag 6 hours delay naman daw po, ayan, dapat syempre may accommodation na yun. Yes. So, pwedeng i-consider na i-cancel na yung flight. Ayan. Para ma-avail mo yung mga amenities na naka-provide po dun sa mga actual cancellation sa air passenger. Sa mga nakaranas na dyan, kayo ba inabigyan ng ganitong pribilehiyo? Actually, hindi yun privilege karapatan. Nabigyan ba kayo ng ganyang mga may nakuha ba kayong ganyan mula sa airline? Syempre wala. Hanap ka ng merong ganyan. Oo nga. Ayan. Pero pwede po ninyo itong i-demand. Ayan na. Kasabi ni Gael Enriquez, huwag ka nang umasa, magugutom ka lang. Kaya dapat meron kang extra, di ba? Meron ka dapat na extra para kung sakasakali, hindi naman sumakit ang tiyan mo sa kakaantay ng pagkain mula sa airline na hindi naman dadating. Mga ka lang. Magandang gabi. Sa Atlanta, Georgia, USA, 31 degrees Fahrenheit. Ito naman, paano naman daw po kung halimbawa yung death o kaya yung injury ng pasahero ay hindi naman po dahilan yung kundi dahil sa ibang pasahero. Yan, 'di ba? Kasama din kasi 'yun sa isi-secure. Kasama din dapat kasi na isi-secure mo, no? Hindi lang doon sa aksidente kundi sa from other passengers. So kung halimbawa nag-away keep it safe. Nag-away yung dalawang pasahero, ikaw bilang common carrier, kasama na yung mga drivers natin, of course, kailangan i-exercise pa rin yung ordinary diligence. Ito naman hindi extraordinary. Ordinary diligence para pigilan. I-prevent yung mga ganito. Kasi yung dapat death injury. Yeah, you should keep your passengers safe from other passengers. Correct. Paano naman yan, Attorney Cam, yung nangyari doon sa, Nueva Ecija ba yun? Yung binarel, di ba, na pag-roast. Ayan. So yung mga yung dapat nga medyo naging mahigpit pagdadala ng weapon. So kailangan na i-screen talaga yan lalo na kapag sa mga terminals, dino-double check po yan. May question dito, Attorney Cam. Paano kung may aksidente yung pasahero libre o nakihitch lang? May pananagutan din po ba ang driver o operator? Ang sinasabi po ng batas, kapag gratuitously carried ang isang pasahero, kumbaga limited lang po ang liability, no? Maaring i-limit ang liability ng driver at ng operator. Unless of course, no, kung meron talagang kasalanan, no, pagkakamali, no, at lalo na kung deliberate ang pagkakamali that caused the injury or death, hindi po makakalusot sa liability ang driver at ang
at ang operator. So yung mga operators natin, dapat i-share po ninyo sa mga kakilala nyo operators itong pinag-uusapan natin as well as sa mga drivers para naman ma-orient nyo sila. So kailangan from time to time pinapaalalahanan natin ang ating mga drivers tungkol sa kanilang mga obligasyon, gawain, tungkulin at responsibilidad para ma-ensure ang kaligtasan ng ating mga pasahero. Okay, lilinawin po natin yung reduction ng fare or pagbaba ng pasahe does not justify any limitation of the common carrier's liability. Hindi porket discounted o naka-piece of fare yung pamasahin niyo ay mas mababa ay nalilimitahan or nababawasan na ang liability ng common carrier. So halimbawa naman yung meron din tayong tinatawag na contributory negligence ng pasahero. Halimbawa meron siyang negligence, yung pasahero may kasalanan din siya. It doesn't mean na hindi na siya pwedeng makakuha ng damages. Maari lang mapababa. Mapababa lang yung kanyang makukuhang danyos. Ayan. Pero hindi ito magbabar, hindi ito pipigil. Para hindi siya makakuha ng claim. Yan. Ayan. Yung mga ticket daw sa barko, ito, common ito sa amin, Attorney Cam, noong araw. Nakalagay sa ticket ng barko na kung maaksidente daw sa loob ng barko ay hindi daw nila sasagutin. Mali po ito. Mali po. Kasi nakasaad po mismo sa batas na hindi pwedeng i-waive. Ito. Kahit na yung mga pinapapirma po sa inyo. Ito yung mga tinatawag na contract of adhesion. Anong ibig sabihin nito? Wala naman kayong partisipasyon doon sa pinirmahan ninyo maliban sa pagpirma. Yun ay nakalagay na dyan. Wala kayong magagawa. Hindi naman sila sa inyo sabi, i-review nyo muna. Ni halos hindi nga pinapabasa di ba? Totoo yan. Pinapapirmahan lang sa atin. So wala tayong tsansa na mag-edit, mag-review ng mga dokumentong ito. Take it or leave it lang ito. So sasakay ka, pamirma ka. Kung ayaw mong pamirma, wag kang sumakay. Di ba? So ano po yun? Hindi po siya tatayo sa korte kung sakasakali. Federico Bagis, sabi niya, present po ako. Jerry Cornista, magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagpaparoll call. Yes, Helen Ramos, ayan, heart, magandang gabi po. Ayan. Ang tanong, Attorney, merong question dito, Attorney Cam, maganda yung question niya. Paano daw kung nakabangga ako ng isang sasakyan na expired ang registration? Yung pong pagiging expired ng registration at yung kasalanan ninyo or pagkakamali ninyo, magkaiba pong usapin yun. Ayun. So, iba pong usapin yung pananagutan niya sa pagkakaroon ng expired na registration, iba rin pong usapin yung pananagutan ninyo sa pagkakabangga ninyo sa kanya, kung kayo ang bumangga. Pero kung halimbawa naman po na ang nabangga ninyo ay nakainom, naka-drugs, may presumption agad yun, Panyera. May presumption, na siya ay nagkamali. Pero kasi sa mga circumstansya na siya ay nasa harapan, bigla mong binangga. Yes. Malinaw din naman na may kasalanan ka. Correct. Kung sakasakaling siya ang bumangga sa'yo, matindi rin yung pananagutan niya because, alcohol test, drug test. Ang dami ng violation agad nun. Yes. So, importante. Kumbaga ito yung mga aggravating circumstances. Nagpapabigat ng kasalanan niya. Kaya importante po na na merong dashcam. Malaking tulong po talaga yon. Tsaka yung mga regalo CCTV. mo nga ako ng dashcam, Attorney Cam. Hindi wala rin akong dashcam Pero sabi ko, alam ko importante to. So, kailangan bumili tayo nito sa December, Panyera. Ngayong December. Bumili na tayo. Maghanap tayo ng dyan. Moraita lang. Ito, Attorney Cam, question on Rudy. Attorney, kung reckless imprudence resulting to serious physical injuries, ba't na-settle na po sa police? Tapos po after settlement, namatay po yung nabangga. Makakasuhan pa din po ba? Ayan. Posible pa rin. Kasi alam mo yung settlement, doon lang sa kanyang physical injuries Hindi pinasinasaklaw yung any, kumbaga, supervening event. Bakit? Namatay na So, ibang usapin yun. Take note po na merong liability. Meron pong civil indemnity or death indemnity kapag gaganto nito. Automatic po yan with or without fault. Na kapag namatay, magbabayad. Dati, Attorney Cam, ay 50,000. Merong nag-increase in 2013 to 75,000. Naging 75. And I think, if I'm not mistaken, merong 100,000 na na-increase. But there is a proposal dati sa Senator Drilon. There was a proposal dati sa Senator Drilon na itaas ito sa 300,000. Take note po, pati yung loss,
yung kung may mga sinusustentuhan itong taong namatay na ito, kasama po yun sa konsiderasyon. Yung mga nawalang income sa kanya, yung life expectancy, loss of iba earnings. iba pa pong usapin yun. Kinu-compute. Kung halimbawa ito'y big time na malaki ang kinikita, kasama rin po yun sa computation. No? Yes. Ayun. Si Merlinda Bayo Ibale, sabi niya, traffic na po pag-uwi sa Bicol, mga attorneys. Kahit saan. Eto nga, si Eds Maglakas, si Susana Kababayan Ponsalan. kayo na Attorney Cam. Uy, Si nanonood. Eds Maglakas. Taga-Kaigangan, Buena Vista, Marinduque. Hi! Si Susana naman ay galing nanonood sa Calamba. Si Aparato Songgapongan sa May Nueva Ecija nanonood. Thank you so Magandang much. gabi po sa inyo. At ang ninang ko, si Ninang Jovelyn Aquino Salvador Pascual, lagi nanonood sa atin yan. Sabi ni Butch Gargantilla, attorneys, may mga pagkain naman po sa airplane. Kung may pambayad, ayan. Akala ko po dati libre, kumuha po ako sa mga nagdadala. Ay, napakamahal. Kaso siningil po ako. Yes. Alam mo yung mga noodles lang, di ba pa niya? Ang Oo. mamahal. Biscuit ang mamahal. O, diba? Tapos yung o-orderin mo, parang 500 pesos ba yung, Yes. yung pre-packed meals na wala na, well, minsan sobrang alat, minsan walang kalasa-lasa. Diba? Yes. Magbaon ka na lang ng yes. mamon. Oo. Pag ano ka, pagkakain ka Kaya doon. manghingi ka na lang ng mainit na tubig at magtimpla ka ng 3-in-1. O kaya yung plain, magbaon ka na lang. Yes. Since pwede na naman ang tumbler ngayon, abay magbaon ka noon. No? Pwede Yes. magbaon ka po. Maraming salamat. Nawalan na tayo ng oras. May comment din dito si sabi ni Magdalena Martin. Suggestion po mga attorneys, next time topic po tungkol sa Senior Citizen Act. Sige po, tatry po namin yan. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Magandang gabi po. Nakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.